Ang KF-21 Boramae, fighter aircraft ng South Korea, isusunod na nga ba ng Pilipinas? Ito nga po mga idol, ang bagong develop at pinaka-advanced na fighter aircraft ng South Korea sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Korean Aerospace Industries ay kinumpirma na sila ay nakatanggap ng request for information mula sa Pilipinas para sa KF-21 Boramae fighter aircraft. Ayon sa Korean Aerospace Industries o KAI, sila nga raw po ay tutugon sa request ng Pilipinas. Ang request for information o RFI ay isang official inquiry mula sa sender para sa isang specific na product. Maaari nga pong kasama sa request na ito ang iba't ibang tanong patungkol sa specs at capability ng eroplano. Dahil alam naman natin mga idol na mayroong mga bagay na hindi pinapublic tulad ng materials, development, pricing at delivery capability. Maaari nga rin pong kasama sa request na ito ang government commitments, financing at counter-trade options. Ayon nga po sa mga report ay posibleng madelay ang MRF acquisition project kung ang Philippine Air Force ay hindi pa makakapili, pero kung pipiliin nila ang KF-21 Boramae ng South Korea para sa kanilang future fighter aircraft na twin engine pa, ay posible na nga pong matuloy ang acquisition project na ito. Ang KAI KF-21 Boramae ay isang South Korean-led fighter aircraft development program na layuning mag-produce ng advanced multi-role fighter aircraft para sa South Korea at Indonesia. Ang airframe nga po nito mga idol ay merong reduced radar cross-section, ngunit wala itong internal base tulad ng 5th generation fighter aircraft. Ang programa nga po nito mga idol ay pinamumunuan ng South Korean government na may hawak sa 60% ng share ng program. Habang ang Indonesia naman ay kinuha ang 20% stake ng program noong 2010 at nag-participate sa program gamit ang Indonesian Aerospace simula noong KF-21 development noong 2011. At ang natitira pang 20% ay hawak naman ng private partners kabilang na ang manufacturer na Korea Aerospace Industries. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong July 19, 2022 at pinaplanong i-introduce sa 2026. Sa kasalukuyan ay future operator pa lamang ang nakaline up sa eroplanong ito. Ito nga po mismo ay ang South Korea na umorder na ng 20 units, ngunit may plano nga po silang mag-acquire pa ng 120 units. Potential operator naman ang Indonesia na siyang part owner ng KF-21 program. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May haba itong 16.9 meters, wingspan na 11.2 meters, height na 4.7 meters, at wing area na 46.5 square meter. Ang empty weight naman nito mga idol ay 11,800 kilograms. Ang gross weight naman ay 17,200 kilograms, habang ang maximum takeoff weight ay 25,600 kilograms. Ang power plant nga po nito ay dalawang General Electric F414 GE400K. Ito nga po ay may maximum speed na 2,200 km per hour o Mach 1.81. May combat range na 1,000 km at ferry range na 2,900 km. Para naman sa armament ay meron nga po itong isang 20mm Vulcan rotary cannon na may 480 rounds. Meron nga rin po itong total na 10 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga air-to-air missiles, air-to-surface missiles, anti-ship missiles, dual-purpose ordnance at mga bomba. Mga idol, kung ito nga po ang pipiliin ng Philippine Air Force para sa multi-role fighter aircraft acquisition project ng ating bansa, ay mukhang matatagalan pa nga po na magkakaroon tayo ng sarili nating mga fighter aircraft. Dahil ayon nga po sa plano ay sa 2026 pa may introduce ang eroplanong ito. Kaya't baka abutin pa tayo ng 2030s bago tayo magkaroon ng ganitong klaseng eroplano. Posible naman nga rin po mga idol na magiging future acquisition project ito ng Philippine Air Force na bukod pa sa kasalukuyang multi-role fighter aircraft acquisition project ng ating bansa. Sa ganong paraan mga idol ay mas dadami nga po ang mga bago at malalakas na fighter aircraft ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!